Kapag ang isang guro ay sa mga teacher, okay? Kapag ang isang guro ay hindi nagtuturo, siya ay nakatahimik lang dun sa likod, anong mga nangyayari? Di ba nag-e-exam kayo? I mean, di ba nakaupo kayo at merong binigay ang Diyos dun sa blackboard na mga instruction para sagutan nyo? Tahimik kayo lahat. Kahit ang boses ng teacher nyo, hindi nyo naririnig. Pero meron siyang instruction na nakasulat sa blackboard. Susundin mo yun. At kung nag-review ka, masasagutan mo lahat. Kung hindi ka nag-review, ay di, paano to? Diba? Minsan, dumaranas yung test sa buhay natin. Hindi natin na-experience ang presensya ng Diyos. Parang ganun din po. Minsan gusto niya, okay, ito yung trouble na kakaharapin mo ngayon. I'm just sitting behind you, pero hindi mo maririnig ang boses ko. Pero nandun ang Diyos, nakikita ka niya. Di ba ang ganda? Di ba ang gandang paminsan-minsan, tinitignan natin yung instruction ng Diyos at alam nating sagutan yung mga examination na binibigay niya. Bagamat tahimik, ang Diyos nasa likuran mo, nakikita ka. Wow. Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Philippians 3:13-14. Sabi ni Paul, hindi ko na tinitignan yung mga nakaraan. Kasi kung titignan ko yung mga nakaraan, I'm a murderer. Okay? Yung pride, ang dami kong pride. Okay? Isa ako sa mga dahilan kung bakit na-witness ko yung pagkamatay ng isang lingkod sa Diyos. Ako pa yung nagdala ng kanyang balabal, di ba? Hindi ko na tinitignan yun. Tinitignan ni Paul, sabi niya dun sa mga taga-Philippians, hindi ko na tinitignan yung mga bagay na nangyari before. Tinitignan ko yung kung ano yung kakaharapin ko, kung ano yung hinaharap. Kung mamamatay man ako, kapakinabangan ko yun. Kung ako'y mabuhay, kapakinabangan ko yun. Kaya walang masamang tinapay kay Paul. Ganun din sa atin. Ano man ang ating kakaharapin sa buhay, walang masama doon.